mga politikong sangkot dito sa skandalo ng flood control. Nako, grabe Nagkaloko-loko na mga kababayan. Isa na nga ho dito ay si Sandro Marcos. Nako, pabahira. Nayari ka, patay kang bata ka. Binuking ka ng isang news outlet. At the same time, eto rin pong si Ontiveros. Naku po. Gago! Binuking din po siya ng isang media. Patay kang bata ka, oo. Eto na nga ho, ladies and gentlemen, mukhang sabi nga nila, nagkakabukingan na at alam mo, mga kababayan, imposible yung, sabi, sa bagay. Sasabihin ko sana, imposibleng hindi alam ng presidente. Sa loob-loob ko, yung ang lindol, di niya alam na may nangyari. May lindol pala. Natutang kalabaw, hayop, litik, oh. Ay, nako, ewan ko. Ting nakikita ko yung pagmumukha ni Marcos. Gusto kong tirisin. Hindi si Marcos, kayo naman. Tirisin yung mga vlogger niya. Kasi todo-todo pagtatanggol pa rin sa mga animal, eh. Grabe na yung kagaguhan. Ewan ko ba? Tapos yung mga pinklawan, bulag-bulagan. Merong isang dyan, merong isang, hindi ko na lang papangalanan, bibigyan ko na lang kayo ng clue. Isang vlogger dyan na pinklawan. Nagalit na galit siya lagi. Ito, hindi ho ito yung mukhang basag ulo na vlogger. Kaya na-clue, ha? Ito'y galing sa alta sa syudad na vlogger. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Ewan ko kung galing ba ito sa China, mukha kasing yung chick. Alam mo, kapatid, ikaw pinklawang kang animal ka, wala kang vlog kung hindi anti-Duterte. Wala kang sinabi against the Marcos. 'Di ba? Na napaka-obvious na. Tapos ikaw ganyan ka. Tapos baka mamaya mapikong ka, bugbugin mo na naman yung jowa mo. Meron talagang, ganyan ang ugali ng mga pinklawan yun, nagmamalinis. Pero sa totoo lang, nambubugbog. Ba't ganyan kayo? No? Meron namang isa dyan, loyalista vlogger, nambugbog din ng jowa. Ayun naman, mukhang mukhang vlogger kanal lang tawag doon, galing sa kanal. I mean, if you really want to change the country, unahin mong baguhin yung sarili mo. 'Di ba? Unahin mong ayusin yung buhay mo, yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, hindi ka mambubugbog. Putang ina yan, plastic, hayop. Buti na lang ako. Hindi nambubugbog. Nagbubugbog sa pagmamahal. Yun. Gago! Anyway, pag-usapan na ho natin ito. Ito, ha? Ba't pa bumababa yung microphone? Feeling ko bumababa yung microphone ako. May multo ba dito? Parang ayaw kong pagsalitain. Hayop yan. Anyway, pag-usapan na nga po natin. Unahin muna natin itong kay Risa Ontiveros na di umano ay meron daw siyang flood control. Ayan, Risa, hindi ako nagsabi. Makinig ka. Yan na naman yung mga panggigipit mo sa vlogger. Hindi ako nagsabi, si Katunying at saka itong kasamahan niya. Ito, pakinggan. To be fair, kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion. Insertion niya, hindi lang 750 million flood. Kaya naman pala, hindi niya mabanatan ang Marcos administration, no? Di ba? Hindi, kasi pinagbigyan siya. Tandaan niyo itong insertion na ito, pipirmahan to ni Marcos, di ba? Ito insertion na ito, ito dadaan mo sa DBM mo yan, di ba? Malalaman no, lalong-lalo na yung finance committee, yung finance
group ng Pangulo, di ba? So, ibig sabihin, alam mo nila ito. Hindi. Kasi papansinin nyo, ito. Hindi nyo mapapansin nyo yan sa mga dilawan, mga pinklawan. Banat sila ng balat sa mga Duterte. Never silang bumanat sa mga Marcos. Napaka-obvious naman. Di ba? Bakit kaya? Ito kaya ang dahilan nun? Yung ganitong mga favor. Kaya ang dahilan kung bakit, hayaan ko yung insertion mo pero wag kang yung grupo mong mga maiingay dyan, wag mong paiingayin sa akin wag akong pupuntirya, wag mong Marcos resign Hindi kasi, 'di ba? Yang akbayan niya, yung kanyang grupo, hindi naman sumigaw ng Marcos resign niya nung time na rally, 'di ba? Lagi nga nila pinagtatanggol, ayaw natin niya kasi makikinabang si VP Sara Duterte. Hindi pala 'yun ang kanilang punto, yung makikinabang si VP Sara Duterte. Ang punto pala nila kung ito'y totoo, dahil siguro napapagbigyan yung kanilang pabor. 'Di ba? Yung pabor na, sige, hayaan namin ito mga 750 flood control insertion nyo. At itong 303 billion na insertion, total insertion. Flood control. Hindi, sa buong budget Nasa ang- 3 point, ano siya? mahigit 3 billion, mahigit 3.01 billion. billion, no? 303 billion daw. Bakit hindi ito pinupuna ng lalong-lalo na to si Lacson, di ba? Akala ko ba for good governance kayo? Yung pala, pagkakalaban nyo lang, yung minority lang, yun ang tinitira ninyo. Pero ito mga kakampi ninyo, wala na. Mga kakampwet nyo. Tingnan ko na nga para Sige nga, ikaw na sigurado magsabi. tayo. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025. Natawagan mo na ba, budget. Yuel? Natawagan mo na ba Ito. sa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3 3.035. billion, 35 million, and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 700, nasa 715 million. Ayun. Ayun, naku po, patay kang bata dyan. Malupit. Magkano yun? Ito, ayan. To be fair kay Senate Ayan. 303 billion insertion in total in 1 year. Naku po, nakatatlong taon na ho si Marcos. Magkano kaya yung ibang mga taon niya, di ba? Pangalawa, yung flood control. Asan kaya yan lintik na flood control na yan? 750 million. Anak ko po. Kung totoo yung sinasabi ng mga DPWH na opisyal, na nangumpisal sa Senado na 25%. Naku po. Kaya naman pala, yun lang masasabi ko, kaya naman pala, tirahin na ang lahat, wag lang si Marcos. Ayun naman pala. Gago! Diba? Ang tindi nitong revelasyon na ito, mga kababayan. Again, hindi po ito galing sa akin, galing po ito kay Katunying at saka kay ano ba? Sorry, hindi ko po kilala yung isa. Si ano ito Jerry Baha ba yun? Tama ho ba ako? Sana tama. Ayun. Sana po, ayan galing po sa kanila mismo yan. Alleged insertion ni Risa Ontiveros at 750 million doon ay flood control. Gago! So, paano na yan? Naku po, sabi naman niya, bakit ba? Yung ang anak meron din grabe ka naman, Banat Bay. Yung anak nga meron din, ba't mo naman ako pinupuna? Sige nga, ito nga. Ayan. Davao breaking news. Ayan, babasahin. Gayon, binuod natin into Tagalog para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Okay? Ang sabi dito,
47 million na flood control project sa Padsan River, Barangay Gabo, Lawag City. Ang gumuho, ilang buwan lang matapos ideklarang tapos. Naku po. Gago! Na nagdudulot ng galit at hinala tungkol sa tinatawag na flood control mafia sa Kongreso. Naku po. Ang halaga ay 47 million mula sa 2024 General Appropriation Act. Ang kontraktor, eto, ay si R.A. Pahati Construction and Supply Incorporated. Target completion October 4, 2024. Sakop ng DPWH Ilocos Norte 1st District Engineering Office. Gago! Sabi nga sa mga komento, tama yung sinabi ni ni Chavit Singson, dapat unahin ang Ilocos Norte. Naku po. Ito yung issue. Ang RA Pahati Construction ay umano'y pagmay-aari ni Representative Jong Zenisa ng Davao de Oro. Wow! Davao de Oro, ang layo niya na papuntang Ilocos. Bakit dun pa ang gumawa? Hindi sabi dito ito binabasa lamang po natin sa Davao Breaking News. Sabi dito, ang may-ari daw niyang RA Pahati Construction ay di umano si Representative Congressman ang may-ari, si Jong Seniza. Naku po, taga Davao. Pinaniniwala ang paboritong kontraktor ito ni Representative Sandro Marcos. Gago! Ayan po, tinatagalog lamang po natin ito. Alam mo naman, pag English, mas hindi natin maintindihan, kaya pinatagalog natin. Pinaniniwala ang favorite na kontraktor ni Sandro Marcos dahil ang kanyang chief of staff ay kamag-anak umano ng asawa ni Representative Seniza. Naku po. Gago! So, kaya pala kahit taga Mindanao, yung kontraktor, yung asawa pala nung congressman na kontraktor di umano, ay kamag-anak nung chief of staff ni Sandro. Naku po. Gago! Ang mga pagkukulang sa construction, ayan, inisa-isa, yung mahinang soil compaction, kulang sa riprap foundation, mali o kulang na steel. Naku, puro kulang mga kababayan. So yung mga kulang na yon, alam nyo na. Kasi siyempre kung kulang ang pambili, kulang ang mabibili. Di ba? Parang nung nag-outing yung Banateros, nagbigay si Jay Guevara ng 1,000 kay Boss Dada. Binigyan niya ng 1,000 tapos nagpabili ng ilang alak, nagpabili ng lechon, nagpabili ng yung crispy pata, nagpabili ng ihaw-ihaw na mga pusit, isda. Ang binigay lang 1,000. Ano sa tingin ninyo ang mabibili ni Boss Dada? Siyempre, mabibili lang niya mga ilang peraso lang. The rest, tiis-tiis na lang sa kropek. O kaya sa chicharon, di ba? Ganong katindi mga kababayan ito. Mantakin mo. Mantakin mo mga kababayan. Wala, kulang-kulang ang soil compaction, mahina, kulang sa riprap foundation, kulang na steel reinforcement. Mas malawak na issue. Ito na. Matagal nang hinala ng flood control project sa ginagamit bilang cash cow ng ilang distrito. Naku po. Ang RA Pahati ay nakakuha ng bilyong kontrata sa Luzon at Mindanao kahit taga Davao de Oro. Gago! Bakit? So hindi lang pala sa norte ang problema nito, hindi umanong RA construction na ito. Kasi nga, kamag-anak ng chief of staff, malakas. Mantakin mo, malakas ka sa anak ng Pangulo.
Pag hindi nyo kinuha yan, gusto ninyo mabuking kayo. Kunin nyo itong, hindi natin alam kung, hindi, ito ay ano lang ito ay katang-isip lamang, ito ay pagtatanong lamang. Kung doon nga sa sarili niyang lugar, merong ginawa, meron kayang komisyon doon, si Sandro Marcos? Sa bawat proyekto kayang nakukuha ng RA Pahati sa Luzon at sa Mindanao, dahil malakas ito doon sa Chief of Staff dahil kamag-anak po nung Chief of Staff ni Sandro Marcos, maaari kayang ang backer nila ay si Sandro Marcos at sasabihin nila ngayon, sa mga district engineer, eto kukunin ninyo ko, magko-construct dyan, ito kukunin ninyong firm. Pag hindi nyo kinuha to, amin ang gobyerno ngayon. So ang tanong, doon kaya sa mga nakuha ng RA Pahati, meron kayang komisyon si Sandro Marcos? Naku. Gago! Sabi nga dito, lumalabas na ang koneksyon kay Sandro Marcos ay nakakatulong para mapunta ang proyekto sa kumpanyang ito. Patay tayo dyan. Maaring maging malaking issue ito kay Sandro Marcos dahil nangyari mismo sa kanyang distrito. Nagdulot ito ng panibagong panawagan para sa transparency sa paggamit ng malaking budget ng DPWH sa flood control. Binibigyang diin ang mga analyst na posibleng sumabog ito bilang malaking governance scandal. Nako, lalo't inaasahan ng anak ng Pangulo na magsusulong ng good governance. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi ho ito simpleng issue ng kalidad ng infrastruktura, kundi kumakatawan sa malalim na problema ng korupsyon, nepotismo at political patronage sa Kongreso sa DPWH. Gago! Tingnan nga natin yung picture. Oy, grabe, kulang-kulang talaga. Grabe naman yun. Tandaan ninyo, ito'y umulan ng hindi naman daw ganun kalakas. Naku po. Tapos ang lakas ng loob ninyo na punahin yung Davao na napakaganda ng ginawa sa Davao City. Ayan Tangin ng flood control project yan Basta lang masabi mo may project hayop talaga Ayan RA Pahati nakasulat Ayan, kompleto naman yan Ayan Shit. Naku po. Grabe. Sabi nga nito ni Sharon, basahin natin si Sharon. Sharon, bilang na bilang ang bakal, dapat talaga ikulong ang mga ganid sa pera mga contractor man. Kasi kung totoo ka sa trabaho mo at due lang, ano ba? Ayoko yung mga ganyan salita. On Jejimon, wag na natin basahin yung mga ganyan. Napapala nyo kapapanood sa mga Jejimon na vlogger. Wag na kayo nagsisalita ng mga gayaan. Ay, nako. Anyway, eto na nga. May isa pang issue na ikikwento ko lang sa inyong kabahagya. Punta tayo sa konting chismisan. Alam mo naman, chismisan sa Pilipinas, patok na patok Gustong-gusto niya, di ba? Kunwari pa kayo, gustong-gusto niya yung mga chismisan. Anyway, may isa na namang bruha ang nagpuputak, galit na galit. At dinadamay na naman tayo. Nananahimik na nga tayo. Masyadong inggit yun. Sa akin, sa loob-loob ko kasi, nagkaroon ng awayan dyan sa dahig, di ba? Sabi ko naman sa inyo, ang mga Duterte supporter kasi wala namang kumukumpas dyan. At saka mga Duterte supporter, organic yan, di ba? So, ewan ko kung misunderstanding lang yung nangyari doon sa dahig, yung awayan ng mga tao doon. Basta ako ang Banateros, hindi ko kami makikialam dyan sa issue ninyo.
Ayan ay napakaliit na issue na lang sa buhay natin. Pambihira naman. Ang laki-laki ng problema natin patungkol ho sa bayan. Ang kalaban natin ay talagang itong mga sindikato na nangungurap sa ating bayan. Di ba ho? Ang kalaban natin itong si Marcos. Ang kalaban natin ito si Romualdez. Yan ho talagang malas sa bayan natin. Mula nung naupo yung mga yan. Hindi, kasi kaya nga ako bakit hindi yun ang ibinabanatan ninyo? Hindi ako, minsan na-observe ko, parang hindi nyo binabanatan si Romualdez. Bakit? Sasabihin nila dahil si Marcos. Hindi, oo, si Marcos may kasalanan. No? Dahil alam mo naman yung tao na yun, parang laging lutang. Mahinang nila lang, sumusunod kay Romualdez. Pero bakit tila hindi ko naririnig sa inyo yung banat kay Romualdez? Sabi ko talaga, ano nangyari sa bayan natin? Ano nangyari sa bayan natin? And for sure, kayong mga OFW, yan din ang nasa isip ninyo. Anong nangyayari sa bayan natin? Bakit ganito? Para tayong, honestly, para tayong sinumpa. Totoo. Para tayong, kasi yung lawak ng korupsyon, kaliwat kanan, involved kahit sino, talagang wala eh. Parang hindi na hubiro ito yung makakita ka ng taong nangungurap ng bilyon. Tapos nung nakikita mo ngayon yung ginagawang effort ng gobyerno dyan sa Cebu, napapailing ka talaga eh. Tangina, papaganong ka. Kaya yung nakakainit ng ulo. Tapos, mag-aaway lang dahil sa mga malilit na bagay ng mga vlogger. Tapos, pag hindi sumali sa away, sisiraan ninyo. I mean, anong klaseng meron kayo? Hindi, eto it goes to everyone. Lintik na yan, tama na yan. Tama na yung maliliit na issue na yan. Tama na ho yung tama na ho itong pagpupuna. Kami ho'y inahayag namin ang mga kasinungalingan na nasa government. Lalong-lalo na dito kay Romualdez. Bakit kami ngayon ang tinatarget nitong ilang nagpipretend na anti-Marcos vlogger? Bakit? Nagtataka lang ako, bakit? Dahil diin na diin kami kay Romualdez? Kaya kailangan nyo kami siraan? Yun tuloy, nakukonfirm yung hinala ng iba na bayaran ka ni Romualdez. Eh. Di ba? Anyway, lipat tayo sa ibang issue naman. Eto. Ay, Word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at... Ito kasi yung problema natin dito mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang karma, yung digital yan ngayon, mabilis na ika nga. Bakit? Kasi kung maaalala ninyo, may mga inilabas ding picture nakasama nila Alcantara at ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy, something like that. I forgot kung sino yung kasama niyang sa DPWH na ngayon ay sangkot sa flood control na yan. Kasama po nila. Anong ginawa nito ni Lacson bilang Blue Ribbon? Tila pinaniwalaan niya yung mga picture. Yun ang problema kasi. Tila pinaniwalaan mo yung mga picture na kasangkot yung mga kasamahan mo. Kaya nga kulang na lang gawin yung bayani yung mga DPWH na yan dahil sa tila para bagang sinasabi nyo, si Diskaya walang credibility pero to mga DPWH employees, mali pala, DPWH officials, merong mga para bagang bayani dahil nag-reveal sila ng mga pangalan. At kasama na nga ho dyan yung mga senador. Di ba? At ngayon, tila ho bumabaligtad ang istorya.
Kasi pinaniwalaan niyo yung mga picture. Eh ngayon, eto, may picture na lumalabas tungkol sa'yo tsaka kay Diskaya. Sasabihin mo, wala lang yan, picture lang yan. Hindi. Pinagpa-picture lang naman sila. Bakit pag sa'yo, nagpa-picture lang? Pag sa mga kasamahan mo, para bagang meron ng something. Gago! Hindi, tama, mali. Di ba? Ganun ang dating eh. Sa kasamahan niya, para may something na, pero sa kanya, wala. Gago! Ng mag-asawang kontraktor. The saga doesn't end there dahil may post si Senator Lacson. The lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan. Yung obvious naman. Yung meow-meow na yun. Kahit wala. Alam mo, itong si Pinky talaga, oh. Yung si Pinky Lacson, oh. Tuloy. Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Naku po. Tingin tuloy ni Mantakin mo. Bayani din tong siya, no? Loko-loko rin to si Congressman Barzaga. No? Talagang Tuta Soto. Gago! Iba rin ang tapang nito ni Barzaga, no? Panalo din rin yung tapang nitong Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba. Ako, grabe. At ako lupit. Alam nyo, mga kababayan, eto, pakinggan natin yung eto kasi, may latest po si si Lacson. At saka itong si Meow Meow. May latest sila mga post. Napakakalabi ko nga. Talagang pikon na pikon po itong si Lacson. Talagang, ewan ko, hindi ko alam eh. Maybe tinamaan niya yung nerve eh. Di ba? Ang tao lang naman mapipikon pagka tinamaan mo talaga eh. Pag pumatol ka, ito yung kay Lacson. Oh. Ito, ano muna, kay Meow Meow muna. Ito muna, nauna kasi ito eh. Ayan, ito. Ito sabi niya. Tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo. Pati sarili niyang team nagsisisi sa pagboto sa kanya. Gago! Di ba? Excuse me. Tapos, sumagot po si Lacson. Kitang-kita mong pikon na pikon to si Lacson. Sumagot naman si Lacson. Ito. I feel for our dear friend Mayor Jenny Barzaga. As the mayor of Dasmariñas City, she must have her hands full serving her constituents. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son, Kiko's mental state, to advance themselves. Ito na yung masasabi mong pikon na. Bakit? Tandaan mo, sa war on Bardagulan o Banatan, yung unang mapikon, talo yan. Paano mo malalaman ngayon kung isang tao talo na? Lumilihis na doon sa issue. Pumupunta na doon sa mga personal. Halimbawa nito, ang tinitira lang naman po ni Meow Meow ay yung issue tungkol kay Diskaya. Which is, nakita naman natin yung kaplastikan ni Senator Lacson patungkol kay Diskaya at doon sa ibang mga DPWH official. So yun ang tinitira ni Meow Meow, 'di ba? Issue tayo. Even his latest post, etong latest post ni Meow Meow. Ito. Wait lang . Ayan, 'di ba? Ito yung tungkol dun sa issue ng picture kasi pinuna ni Lacson yung picture eh. So sinabi niya, yung mismo nag-leak ay tao niya. So, nandun pa rin siya sa issue. Ano ang sagot ni Lacson? Dito mo malalaman na pikon na. 1, nagtawag na. Dinamay na yung nanay.
Para bagang nagsusumbong siya nanay, uy, Mayor Jenny, yung anak mo, wawa naman ako, Mayor Jenny, yung anak mo ginagamit na, kawawa naman ako. O, di ba? Nagtawag na. Pangalawa, ano pa dito? Sinasabi niya dito na ginagamit daw, who use her son, Kiko's mental state. Ibig sabihin, para bagang sinasabi ni Lacson na may problema na sa pag-uutak ko itong si Kiko Barsaga. Alam mo, pikon ka lang. Napikon ka. Nadali ka, kaya mo sinasabi. Sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo yung, yung interview nito ni Kiko Barsaga. Nakalimutan ko nung sino nag-interview sa kanya nun eh. Pag pinanood mo, grabe, ang lalim pala nitong tao na ito. Pag nagseryoso, matalino talaga. May laman ng utak, may sense, ika nga. May sense. I do not agree with everything that he is doing. But like halimbawa, yung bill niya na meron siyang pinasok na bill na yung divorce bill, I do not agree with that. Although, ano niya yun eh, yun ang kanyang gustong mangyari. Hindi ko naman kailangan mag-agree sa lahat ng kanyang pinupush. Kaya lang, hindi mo mapapagkaila na matalino itong taon to. At seryoso. At ano ito eh, ika nga meron siyang malalim na wisdom. Yung pag bumanat, sapul talaga. Swak. Masakit, tatamaan ng puso. Pero sa banat ni Lacson, iba eh. Bakit mo kailangan idama yung nanay sa usapan? Pikon ka na kasi. Bakit mo kailangan idama yung mental state ni Kiko sa usapan? Pikon ka na kasi. Gago! Di ba? Yan ang totoo. Why don't you just answer yung kung meron mang accusation na sinasabi sa'yo? Di ba? Hindi eh. Post ka ng post na tila pikon ka na. Alam mo, if I were you, yung cellphone mo, ilak mo muna. Halata kasi na mainit ang ulo mo sa kanya. Mapapahama ka niyan. Magbibitaw ka ng kung ano-ano. Tandaan niyo yan, pag mainit ang ulo ninyo sa jowa ninyo, mainit ang ulo niyo sa pamilya ninyo, ilayo niyo ang cellphone. Mapapa-status kayo na pagsisisihan niyo in the future. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kahit ako, dami ko na mistake yan eh. Pagkagalit nung time na, noon. Pag time na galit po ako sa ibang trabaho ko, tapos napapa-status ako ng alanganin eh. Totoo yun. Diba? So, dito, kitang-kita mo, napikon na siya. O, eto, panoorin natin, pakinggan natin yung kanyang dahilan. O, eto. Ano daw po yung photo o yung litrato ninyo na kasama yung Diskaya couple na kumakalat sa social media ngayon? Ano po ang konteksto nung? Malisyoso, no? Dahil yun, nangyari yun nung kampanya, 2025. First and only time outside of the Blue Ribbon hearings na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi doon, meron akong supporter, follower na taga Davao City. Anak yun ng dating police general na na-under sa akin. So siya yun man yun, yung namatay na yon si General Villaroman. Dati siyang chief security detail na Mayor Duterte pa noon. Hanggang sa naging presidente na si Mayor Duterte, yung doon naman namatay si General Villaroman. Yung anak niya, parang siya yung nag-take over noong para may security agency sila sa Davao. So nagpatuloy na naging supporter ko yung anak. Tapos, yun nga, dinala niya yung anak o kapatid, hindi ko na maintindihan ni mag-asawang Diskaya. Sabi niya, merong napalaking rally, grand rally nga eh. May mga performers, mga national artists na pupunta doon para mag-perform. At baka raw gusto kong magpunta para, part na ng kampanya. Ako naman, agad-agad naisip ko, si Tito Sen, kasi sa Lublugo, nakakaya naman kay Senator Soto, kasi yung pamangkin niya, si Mayor Vico, kalaban naman nung nanay, nung si Sara Diskaya. So nag-decline ako. At saka isa pa,
inisip ko, dinadala rin ako ng mga ibang party list groups. Hindi naman wise o smart na political decision na mag-attend ka ng rally ng isang party list. Kasi, mag-gain ka sa isang party list, halimbawa, supporters nila, mawawala naman sa suporta ng ibang party list groups. So sabi ko, nag-decline ako. Nung nauna yung dumating, may kasama pa nga abogado eh. Hindi ko na matandaan kung sino. Dumating ngayon yung mag-asawa. Sandali lang kami nag-uusap, halos wala kami na pag-usapan. Siyempre, bago nung palabas na sila, kung pwede na magpa-picture. Hindi ko, wala naman ako idea kung sino yung mag-asawang Diskaya. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Wala akong kamuwang-muwang. Hindi nyo kilala, in other words. Hindi ko kilala talaga. First and only time na nakaharap ko sila outside of the committee hearings. Of course, nakakaharap ko na sila sa committee hearings. Pero Opo. that was the first and only time that I met them. Okay. So malicious but may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami, no? Without admitting, of course, hindi totoo. Opo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Oho. Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Ang corny nun, yung part na yun. Yung kayakap. Pwede bang yakapin yung pa-picture kahit na kunwari lang ha, let's pretend na magkasagwat kayo. Magpipicture kayo na magkayakap. Yung exaggeration mo ng halimbawa, yung ganyang klaseng halimbawa mo, ang baduy. Gago! Kunwari lang magkakuntsaba kayo o best friend kayo, hindi kayo magkakayakap. Asawa yung tao eh. Tapos pati yung asawa, yayakapin mo. Hindi, I mean, bakit? Bakit, Pinky? Bakit mo yayakapin pati yung lalaki? Hindi, I mean, yun yung example niya eh. Di ba? Halimbawa, yun na example niya na kung para baga sinasabi niya na kung magkayakap kami, sige, kulayan niya. Hindi talaga kayo magkakayakap kahit may kulay kayo. Halimbawa lang ha. Halimbawa, assuming na totoong meron kayong kinaugnayan, may business deal kayo, hindi naman kayo magyayakapan. That's an exaggeration. Gago! So malicious but may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami, no? Without admitting, of course, hindi totoo. Opo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Oho. Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Close ba kami? Magkalayo pa nga kami sa picture, parang may puwang eh. So doon lang makita yung malis. Kung sino man yung nagkalat noon. Of course, kinamit nila si Kiko Barsaga. Kasi yung nag-post. Pero meron niyang, paano malalaman ni Kiko Barsaga kung wala nag-fit sa kanya na malisyoso o malisyosa? Paano nga malalaman? Yung sinabi ni ayan, no? Huwag ka magtaka, nag-leak mismo tao niya. O, di ba? Gago! Pati sarili mong tao. Hindi. Pambira, oo. Anyway, ito ay simpleng-simple lang, Lacson. Sige na, sabihin na natin, oo, tama, may malis dyan si si Kiko Barsaga, may malis yan. Tanggalin mo rin yung malis mo doon sa mga kasamahan mo. Alam mo, dahil dyan, sabi ko sa'yo, mukhang merong nangyayaring hindi maganda dyan sa Senado. Hindi, maganda pala, maganda. Bakit kanyo? Kasi nga, meron tayong news dito na nagsasabi na may mga ayaw na talaga dito. Hindi po ako nagsabi niya na. Ito ha, baka sabihin ninyo. Ito po, papakita lang natin ha. Ito. Ayan. Ito. Yan Alam mo, dapat talaga ilagay dyan. Naniwala kayo si Cayetano dapat ang ilagay nyo. Kasi para objective, independent. Si Cayetano kasi, di ba, pinagbibintangan niya na ganito. Si Cayetano, tumakbo nung nakaraan bilang independent. Wala ho siyang utang na loob sa kahit sino mang partido. Di ba? Wala ho siyang utang na loob sa mga Duterte. Kung sumuporta man siya sa Duterte, it is because yun yung tama. Yun yung makatarungan. Yun yung sa tingin niya ikabubuti ng Pilipinas. Sana, yan na lang ang gawin natin. Siyempre, may mga kokontra dyan, alam mo na.
Pero kita naman natin kung paano, at siya ho ang nag-sponsor nung interim release ni Pangulong Duterte sa Dahiga. Di ba? And he was able to convince majority of the senators na mag-issue ng ganyan. Kasi tinatanong ng iba, para saan ba yung issue na yan? Yung resolution na yan. That resolution can be used by Attorney Kaufman to ask for ICC's, tandaan ninyo, nakuha na yung statement ni Aling Claire na walang pakialam si Marcos sa kung ano man ang gagawin ng ICC kay Duterte. So, ibig sabihin, the President does not parang oppose yung paghingi ng interim release. Kasi sabi nga ni Aling Claire, walang pakialam Presidente. Pangalawa, ito, kailangan to eh. Etong mga ganitong supporting documents, kasi resolution to eh, na asking for interim release ni PRRD. And maybe the third one or the other one is yung may bansang pumayag. Sabi nga ni BP Sara Duterte, may bansa ng pumayag. Di ba? So therefore, ladies and gentlemen, mukhang ganun na ho ata ang patutunguhan nun nito. Talagang si Pangulong Duterte ay mabibigyan na po ng paglaya. Sa tingin ko lang po yan, ha. Anyway, ito. Pero dahil dyan, speaking of ICC, meron pang plano itong mga animal na ito. Plano pa nilang gipitin si Bato at saka si Bongo at mamaya si Villar din. Yung Rodrigo. Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa 2026. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Duterte sa ICC at kakagaling lang ng the Netherlands kaugnay ng reklamo. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpunta siya doon para sa ilang pulong kaugnay ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isa si Trillanes sa nag-file ng reklamo laban kay Duterte para sa crimes against humanity kaugnay ng madugong drug war. Paniwala ni Trillanes, sa unang bahagi ng 2026, may mga lalabas na arrest warrant para sa iba pang maaaring masangkot sa kaso. Yung warrant, ang na-expect na lang natin ay dalawa. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Ang tinukoy ni Trillanes ang mga senador na sina Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration at Bongo, ang malapit na aide ni Duterte bago nahalal na senador. Hinihinga namin sila ng pahayag sa sinabi ni Trillanes. Inaasahan din ni Trillanes na haharap din sa ICC si dating PCSO Chairman Royina Garma, ang dating police official na nagsiwalat na nagpatupad noon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong Pangulo si Duterte. Si Royina Garma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap ang ilang kinatawan ng ICC, gayong pumayag na siyang tumistigo laban sa dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. So ayan po, mukhang may plano silang isunod po si Bato at saka si Bongo. Alam mo, ito talagang gobyerno to, napaka-demonyo, no? Hindi, kasi what they're trying to do right now is madamay yung mga kaalyado pa na natitira. Sabi nga, di ba, ubusin. Yun po yung plano, ubusin ho sila. Para nga naman na sa pagka sa Senate, mga botohan, importante kasi yan yung mga botohan. Maubos ho sila. Kaya nga ngayon din, isa pang isusunod, itong si Villar. Ngayon naman, iniimbestigahan ko, no. Ito, panoorin natin to. Sabi ni Mark Villar, tahimik lang ako. Pero sa pagkakataong ito, Magsasalita siya. papalag na ako. Pumalag na. Meron daw kasing kontratang nakuha ang mga Villar sa gobyerno noong kalihim pa ng DPWH si Mark. Paliwanag ni Mean Corbera. Mean? Magandang hapon, Nelson at Jen. Umangal si Senator Mark Villar sa mga pahayag
ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama siya at ang kapatid na si Senator Camille Villar kasama ang kanilang ina na si dating Senator Cynthia Villar sa mga umano'y iniimbestigahan dahil sa issue ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, may conflict of interest umano nang makakuha ng kontrata na abot sa mahigit 18 bilyon ang pangaang pinsan ni Villar na isa umanong kontraktor. Pero ang sagot ng senador, wala sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya ang nakinabang at nakakuha ng anumang kontrata sa gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan noong sa paang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sabi pa ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang uri ng investigasyon dahil wala siyang itinatago. Wala rin siyang direct o indirect ownership o control sa interes ng anumang kumpanyang dumalahok sa mga bidding sa DPWH. Makukumpirmaan niya yan sa mga records na wala sa mga kamag-anak niya ang nakakuha ng kontrato sa gobyerno mula noong 2016 hanggang 2021 kung kailan siya nanungkulan bilang kalihim ng DPWH. Balik sa inyo, Nelson at Chet. Pero bukod dyan sa kontrata na yan, may schedule na ba kung kailan naman iimbestigahan yung prime water, Meng? Di ba sabi iimbestigahan din yan? Inimbestigahan itong linggo ng Senado yung prime water. Meron tayong story tungkol dyan. Nagisa nga itong opisyal ng prime water dahil wala silang maibigay na mga report tungkol dun sa ginawa nilang pagpasok dun sa joint venture agreement. Sa susunod na pagdinig ay pinagsusumite ni Senator Raffy Tulfo na siyang chairman ng Committee on Public Services yung kumpanya ng lahat ng mga detalye doon sa kanilang mga finances. Ayun. Pero tanong nga, pagbalik nila, kung totoo bang ibinibenta na yata ng mga bilyar yung shares nila dyan sa prime water. No, Meng? Tatanong natin yan, Yeah. Salamat ng marami. Yan po si Mayan. So ayan po mga kababayan. So ito, may mga bintang din na ako halata naman yan eh. Halata naman yan na ilista naman yung issue. Siyempre, ang dinadamay dyan si Mark Villar at ang ipupunto nila dyan, yung pag-iimbestiga ni Remulla, ay naganap yan during the term na sekretary ni Duterte, si Mark Villar. So yan na naman ang punto dyan. Si Duterte at si hindi inosente sa flood control. Para malihis nila, tandaan ninyo, etong si Remulla, bata ito ni Romualdez eh. Bata yan, malapit yan sa obis naman eh. Kaya nga, ganyan ang galawan yan, ganyan magsalita yan. Dahil alam natin yung yung kanyang, tinan mo, yung mga ina-assist niya, di ba sila Alcantara, sila puro wala si Romualdez. Pansinin niyo yun. Obserbahan ninyo. Tapos, etong si Mark Villar, sa tingin nyo, kung ikaw yung sekretary ni Duterte, hindi babantayan ni Duterte yan si Mark Villar na nagpapasok ng mga project na kanya? Imposible. Walang direktang kinaugnayan etong si Pamilya Villar. Of course, they have businesses malayo na sa mga negosyo na maaring gumagawa at matagal nang gumagawa sa ilalim ng gobyerno. Pero yun yung mga malalayong business. Pero yung pinaka-main, kasi obvious naman, alam naman ng tao yung pinaka-main project ng mga bilyar eh. 'Di ba? Yung mga Villar City. Pero yung mga iba, ayun na yung mga na lang yun. Mga malalayo na nila siyempre, pag pamilya kayo ng mga ganyan, malamang may mga kamag-anak kayo na, ayun, sinusubukang idikit. Sa dami-dami nang iimbestigahan. Take note doon sa listahan ng NBI, di ba? Wala si Romualdez. Ibig sabihin, ang pinaimbestigahan ng DOJ, kasi under ng NBI yan eh. Hindi, under ng DOJ ang NBI, wala ho si Romualdez. Pero yung ganito kalayo, nadamay na. Obvious na obvious, di ba? Kaya mga kababayan, dapat ho tayong magmatsyag dahil, ay nako, etong mga ganitong galawan nila is napaka-obvious eh. Tingnan ninyo tingnan nyo to. Isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control project sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran. May 5 taong umupo bilang
Kalihim ng Department of Public Works and Highways si Senador Mark Villar noong Duterte administration. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw nung panahong yun, nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest, with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, yun na yun. Kasama yan, lahat in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments, lahat yan kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator. Ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Kasama rin sa investigasyon ang kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 6 na pong mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address and we will do it. Ito ang dapat talaga no? Ewan ko sana itong yabang nito someday maputol din Ito iba tong yabang nitong maman to pagdating sa ganyan porket nasa posisyon ngayon di ba? Anyway, marami naman siyang kaso. May disbarment pa nga siya galing I think it was galing kay kay Baste, di ba? Antay natin. Alam mo, yung mga pang-aabuso nyo sa kapangyarihan, darating din ang oras ninyo. Kaya kayong mga nang-aabuso sa kapangyarihan, antay lang kayo. May ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Diba? Anyway,